napakasipag po siya dahil balita ko, ilang gabi na po kayong puyat, pero andito pa rin po kayo. Of course, sa amin pong presidente, si Dr. Abella. At alam nyo, bihira po namin, napaka-busy po ang aming presidente. Pero nagbigay po siya ng panahon, ibig sabihin, special sa puso niya ang Technovillage. Ano po? And of course, ang pinaka-ama ng ating Technovillage, si Sir Orden, ang aming VP. And sa lahat po na nandito, magandang umaga po sa atin. Ito po ay isang overview lang ng ating Technovillage program. At para po sa kaalaman ng ating mga magsasaka, maging ang ating partner na sa ating munisipyo po. So ang Technovillage ay na-create po ito sa pagko-conceptualize ng aming dating presidente. Siya po yung nag-isip ng at alam po ba ninyo kung sino yung presidente na sinasabi ko? Dati pong presidente po namin si Dr. Orden. And during po nung inaugural speech po ng aming bagong presidente, isa po ito sa binanggit niya na susuportahan niya. Kaya po, palagay ko ay malapit din sa puso niya ang ating programang ito. Ang programang ito ay kumbaga kumpleto, Ricardo, na intervention para mag-develop ang isang community. Okay, pakituloy po. Ang ating pong Technovillage Development Program, ang objectives po niya, una ay i-transform yung mga communities as magiging hub of applicable technologies. Ibig sabihin, yung mga technologies na generate ng CLSU. Marami po kasi ng mga technologies at nung mga inisip po nila, sayang ito pag hindi nakarating sa ating mga intended users. Sayang pag hindi nagamit ng ating mga farmers. Napakagagandang mga technologies po. So ang aming pong layunin dito, ang ating layunin ay ibigay po itong mga technologies na ito para magamit po ng ating mga communities, mga farmers. At ito po ay magiging, kumbaga, magiging source ng kanilang livelihood, magiging enterprise po sila. At makikita natin sa isang community ay andyan yung mga technologies ng CLSU. So, para nang sa ganun, matulungan natin ma-uplift yung kanilang economic life. Then, of course, ma-increase yung use ng technology, ma-increase yung yield, ma-increase yung income, and magkakaroon tayo ng model. Ang CLSU po ay may limitation in terms of resources po. Kaya po, napakahalaga po yung partnership natin with LGU. Pero at the end of the day po, nung ating implementation, makakabuo po tayo ng mga modelo na kung saan magiging ito po yung kokopyahin ng ating mga ibang farmers. So patuloy po ang ating pagsasagawa noon at pag-i-implement, tutulong pa rin po tayo. Hindi lang po hanggang sa ma-set up natin yung model file. Pakituloy po. Ito po yung ating dream. Ang dream po natin ay yung isang pamilya ay mayroong sufficient na food at productive po yung kanilang pamumuhay. Healthy ang kanilang buhay. Ano po? At yung isang community or isang family na to ay maaring mayroon siyang ginagamit na isa, dalawa o ilang mga technologies coming from CLSU. Sa atin po ngayon, may mga ilan pong technologies na available. Ito po ay yung pong special purpose rice. Ito po andito. Yung special purpose rice po, ma'am, ay isang kumbaga variety na na-develop sa CLSU na ito ay purple po, meron pong aromatic. Ibig sabihin ay ang kagandahan po nito ay mas maganda po yung ani at mas may kita po ito dahil mayroon pong special na or premium na price po na ino-offer tayo nito. Meron po tayong buyer. Ganon din po yung soybean na paningit or maaring sa time na hindi po natin matamnan yung rice field natin dahil kulang ang tubig. Akmang-akma po yun, mag-produce po tayo ng soybean. Ang soybean po, ang ating pong existing or ang ating pong ginagamit dito sa Pilipinas ay 98 to 99% po ay imported. Kailangan po natin na meron po tayong gagawin dito nang sa ganun magiging sufficient po tayo o madagdagan man lang yung production po natin. And ang soybean po natin na nagawa na variety ay maganda po yung kanyang yung processing po niya ay napakaganda daw pong gamitin talaga. Meron po tayong mushroom production, maging yung tilapia production po.
Yung tilapia production po natin ay special po ito dahil 40 lading po ito. Ito po yung dinaing na tilapia. So maliliit pa lang po, i-harvest niya and within 2 months lang po. Ibig sabihin, maraming beses pwede pong mag-produce yung ating farmer. Ang kagandahan po nito, meron po tayong sure market din. Opo, kagaya po ng soybean, mayroon din po tayong market. Although hindi po natin sinasabi ma'am na lahat ng kanilang produce ay ibebenta doon sa market natin, merkado. Pwede rin po nilang i-process ito at pwede nilang ibenta kung meron silang ibang source or pwedeng magbentahan po. Meron po tayong 3-way cross. Ito po ay bagong breed ng kambing na mas malalaki. Ibig sabihin magbibigay ng magandang meat at nagbibigay din po siya ng gatas na mas maganda, mas madami. And yun po ang ating itik pinas. Ang tawag po natin ay itik pinas. Hindi po ito yung ordinary na pateros duck na native po natin. Mas maganda po ang performance po nito in terms ng pangingitlog. Mas madami po siyang iniitlog at mas mahaba po ang pangingitlog po niya. So ito po yung mga pinapackage po natin under the Techno Village. Pangarap po ng CLSU at katuwang na po namin ang LGU na dalhin ang CLSU technologies doon po sa ating communities. So ito po yung ating gagawin with LGU po na kung saan kayo po yung ating katuwang. Ang ating pong intervention ay production technologies, value-adding technologies, maging sa mga financial literacy, product packaging, marketing, at yung pong entrepreneurship. So, ang CLSU po ay lahat po ng kanyang kayang ibigay mula po sa RNE, sa academe, and business affairs po namin ay sama-sama po natutulong para sa implementation po ng ating programa. So, pakituloy po. And ito po yung pangarap natin, mas mataas yung acceptance and utilization ng mga technologies natin. Magkaroon tayo ng agro-enterprise management practices, ma-enhance natin yung kaalaman ng ating mga farmers, at eventually mayroon pong viable na agro-enterprise. And of course, higher ang productivity and profitability. They can have their technology po na individual technology, appropriate at ano po yung gusto ng ating mga farmers. Pero tumitingin din po kami sa isang integrated na farm na kung saan masu-showcase po natin yung ating mga technologies. At ito po yung pag-uumpisahan para hindi na po sila kailangan pumunta ng CLSU, dito na po sila pupunta. So isa po yun na sistema po natin pag-put up ng Techno Village Farm. So kompleto po yan ang ating gagawin at yung input po natin, kung titignan po ninyo, ang expert and technologies ng CLSU will make this available. Of course, we are expecting po support from LGU. Our dream in this program actually ay eventually magiging parte po ng programa ng LGU ito, lalo na po ang mouse office, na magpalaganap ng iba-ibang technologies at ipagpapatuloy po ito. Huwag po kayong mag-alala, kung ito man po ay matapos yung ating MOA, andun pa rin po yung suporta ng CLSU. Pero maaaring by that time, kung ngayon po ang nangunguna ay CLSU, later, ang LGU na po ang nangunguna at sumusuporta na lang po ng CLSU. And of course, may equity po ang ating mga farmers, kalaman po ng ating mga farmers. Hindi sa ayaw po namin kayo ay mahirapan, kundi gusto namin kayo ay matulungan. Pero katuwang po namin kayo, may equity po tayo. Ibig sabihin, meron pa po yung ilalabas, maaaring yung labor ninyo, labor of love, yung pong inyong existing na mga resources, pwede nyo pong i-share. Nang sa ganon, ito po ay magamit natin sa ating mga programa. So, ang LGU ay tataya, ang CLSU ay tataya, ang ating mga farmers po ay tataya, nang sa ganon, magkakasama tayo. Hindi po pwede iisa po ang tataya, ito po ay magkakasama po tayo. So, yun lang po yung ating programa. Hopefully ay nabigyan ko po ng justice ano po talaga yung ating programa, at ang bawat isa ay at least meron pong idea ngayon ano po yung ating gagawin ng OWASAI. So maraming salamat po.